Proyekto Helmo. Mapagpalang araw sa inyo, Sir Seth. Ako po si Jana. Napakaganda ng boses mo at ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako kung ibabahagi ninyo sa channel mo ang aking karanasan. Ikaw na ang bahalang magbigay ng pamagat. Ako si Jana, 16 na taong gulang. Nais ko lang ibahagi ang aking karanasan noong grade 4 o grade 5 na ako. Meron kaming dating inuupahang bahay at ang bahay na yon, napakalaki. Magulo na parang puzzle ang disenyo. Maraming paliko-liko at mga pinto at mga kwarto ang bahay na yon. Bali-balita na may naninirahan ng mga multo. Walang nagtatagal sa paupahan na yon. Isang maulan na gabi habang nanonood kami ng TV, ay may naririnig sila tita na kokak ng palaka. Napakalakas ng tunog na yon. Tiningnan naman ang ingay na yon at nanggagaling sa malaking gintong palaka umano. Nagulat sila kaya papunta rin ako nun doon. Nakita ko rin yon. Nakita namin na nanggagaling ito sa malaking puno ng mangga. Nasa tapat ng bahay ang punong mangga na ito. Sobrang laki at malakas mamunga nun. Nang lapitan namin ito ay bigla na lamang nawala ang gintong palaka na yon. Isang araw, papasok noon ngunit ang school ay walang pasok kaya pinauwi kami. Tapos sinutusan ako ni na mama at tita na maglinis ako. Ginawa ko namang maglinis ng silid. Habang naglilinis ay nagpapatugtog ako ng paborito kong kanta. Lumipas ang ilang minuto. Pagkatapos kong maglinis, sabi ko kina tita at mama, matutulog muna ako gawa ng maaga naman akong nagising noon. Pumayag naman sila at doon na ako natulog sa silid na yon. Binuksan ko ang aircon. Nanaginip ako noon. Nagising umano ako dahil sa tinatawag ako ng isang babae. Ayon sa kanya, sumama umano ako sa kanya. Tinanong ko kung saan. Ang sagot niya, basta. Dali-dali naman akong tumayo at sumunod sa kanya noon. Naglakad-lakad na kami at nakalabas na ako ng bahay. Tumigil kami sa tapat ng puno ng mangga. At sa maniwala man kayo o sa hindi, bumukas ang lagusan sa puno ng mangga na yon. Pumasok kami doon. Namangha ako sa nakikita ko dahil kulay lila ang langit. Ang lupa ay berde. Dumaan kami sa mga puno na kulay asul at berde at tuwang-tuwa ako sa nakikita ko. Dumaan kami sa mga bulaklak. Hinawakan ko ang mga yon at nagpatuloy kami sa paglalakad. Naramdaman ko na sumakit ang pako. Tumigil ako at tumigil rin ang babaeng kasama ko. Tiningnan ko ang mukha niya, pero malabo nun. Tinanong ko siya kung pwede na ba muna kaming magpahinga gawa ng masakit ang pako o kung pwede bang mag-tricycle kami. Gawa ng hindi na ako makalakad ng maayos nun. Bata pa ako nun kaya sobra akong mainipin. Lumingon ang babae at ramdam ko na masama ang tingin niya. Kahit na malabo ang mukha niya. Sabi niya, wala umanong ganun doon. Wala umanong tricycle. Kung ayaw ko ba sa lugar na yon. Sabi ko ayoko. Mag-tricycle na tayo. Humingi ito ng patawad pero wala umanong ganung sasakyan doon. Meron siyang kinuha sa bulsa niya. Inilabas niya ang magandang pendant na kulay violet. Binigay niya sa akin yon. At bigla na lang binalot ako ng liwanag. At tila ba nahulog ako sa, alam mo yung parang mga nasa palabas. Yung mga nagbabago bigla yung oras.
Pakiramdam ko ay nahulog ako sa napakalalim na balon. At unti-unti ay nagising na ako. Nakita ko ang mga tita at lola at mga pinsan ko at si mama na umiiyak. Nag-uusap sila. Nagbunta kami sa klinik at pina-check up ako kasi nilalagnat umano ako noon. Ito naman ay yung parte na nangyari noong natutulog ako. Tanghali umano, sabi ni mama. Gisingin na ako gawa ng 12:00 na at kakain na. Tulog na tulog pa rin umano ako noon. Hindi magising-gising. Umabot na ng 2:00. Wala pa rin. Nagpuntahan ng mga pinsan ko. Nilabas umano ako ni na mama sa sala. Doon nila ako nilipat. Umabot na ng 10:00 ng gabi. Hindi pa rin ako nagigising-gising. Maya-maya pa, tila ba naisip ni mama na may hindi magandang nangyari sa akin. Naganap ito ng pulang damit. Sumunod naman si tita. Pinalitan na ang mga suot ko pero hindi pa rin ako nagigising nun. Umuungol ako ng mahina na parang sumasagot. Yung isa kong tita ay inutusan ng mga pinsan ko na puntahan yung ibang tita ko at lola sa bahay nila. Pinuntahan nila ito. Habang nangyayari yun ay nakamulat na umano ako pero tulala ako. Nakatingin lamang ako sa kanila. At yung nakapunta na sila sa bahay namin ay doon na ako nawalan ng malay. Nagising ulit at uminom ng tubig dahil sa uhaw nun. Sabi ni lola, wag na wag ulit akong hayaang mag-isa. Bago kasi mangyari ang lahat ng ito ay palagi akong naiiwan sa bahay. Mag-iisa ako. Naglalaro na lamang ako ng kung ano-ano. Ang mga pinsan ko ay nag-aaral sa public school. Umaga't hapon sila kaya hindi ko sila nakakalaro. Ako ay private kaya half day lang kaya lagi akong mag-isa. Ikinuwento ko sa mga pinsan ko kaya nalaman nila tita at mama. At mula noon ay hindi na ako iniwan sa bahay na yon. At sa araw-araw ay nagpapausok ng insenso sa malapit sa puno ng mangga na ito. Habang tumatagal magmula nang nagpausok doon, namatay ang puno. Bigla ding nawala ang manakanakang pagpapakita ng gintong palaka. Ngayon ay wala na kami doon. Matagal na nangyari ito. At isa yon sa mga karanasan na hindi ko malimutan. Napagtanto ko na kung hindi dahil sa katamaran ko maglakad, malamang sa malamang, napasama na ako sa kung sino mang babaeng gustong kumuha sa akin. Sa panaginip ko,